Si Ren Hao ay isang lalaki na bigla na lang nakuhang magtrabaho ng isang Diyos para protektahan ang sansinukob, hanggang sa makilala niya ang isang di mapanigalang lobo na lubos na nagpalakas sa kanya, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihang ranggo SS. Nagsisimula ang kwento habang nakikita natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Ren, isang ulila na nawalan ng mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan, at ginastos ang lahat ng perang naiwan ng kanyang mga magulang sa matrikula at sa pagbili ng mga tiket ng loterya. Sa kabila ng pagiging top ng klase, nahaharap siya sa mga pagsubok. Walang trabaho siya, natutulog sa parke, at walang pera. Pero nananaginip pa rin siya na bigla na lang yumaman at mapakasal sa isang magandang babae, tulad ng karamihan sa mga lalaki sa mundo. Sa wakas, ginamit niya ang kanyang talino. Nagpasya siyang magpaupa ng ilang kwarto sa bahay na naiwan ng mga magulang niya. Buti na lang, may dumating na isang magandang babae na si Lily na naghahanap ng murang matitirhan. Habang papunta sa bahay, napansin ni Ren ang kakaibang mga paniki na papalapit. Bigla na lang naging werewolf si Lily at nagsisimula ng magpanik si Ren, akala niya ay nananaginip siya ng masama. Isang ibang babae ang biglang humarap kay Lily, at nagsagupaan sila hanggang sa tumalon ito sa ere, nakalutang sa gitna ng paglipad. Manghang-mangha si Ren habang nakikita ang misteryosang babaeng nagkakalat ng pulang pakpak na parang paniki at nagtataka kung anong uri ng kakaibang pangyayari ang nagaganap sa harapan niya. Mabilis na lumapit ang vampira at pinilit siyang tumakas para makaligtas. Kalimutan na ang bawang o banal na tubig. Isang ladrilyo ang inihagis ni Lily sa kanya. Umepekto ito, at bumalik siya sa kanyang normal na anyo. Nagtungo sila sa bahay, kumain, natulog, at saka ulit nagsimula ang ikot. Pero ngayong pagkakataon, pinilit ng vampira ang pagpasok sa kanyang tahanan. Pinipilit niyang tumakbo si Ren palayo kay Lily, dahil mali ang akala niyang dinukot siya nito. Nagsagupaan silang muli, at tumawag si Ren para maiwasan ang anumang karagdagang pinsala sa kanyang bahay. Ipinakilala ng vampira ang sarili bilang Vivian at ipinaliwanag na hindi na siya pwedeng manatili sa pinag-iiwanan na sementeryo at nais niyang umupa sa kanyang lugar. Dahil kailangan ni Ren ng pera, tinanggap na lang niya, kahit nakita niya ang pag-aaway ng mga babae. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing pakikipanayam siya para sa isang trabaho. Pagdating niya sa lugar, nakita niya ang isang lumulutang na portal papunta sa ibang dimensyon. Nahatak siya papasok dito, at doon niya nakilala ang tumawag sa kanya, si Raven. Ipinaliwanag nito na isa siya sa mga Diyos na nangangasiwa at nagpapanatili ng kapayapaan sa iba't ibang universo. Ipinaliwanag niya na magtatrabaho siya sa isang kumpanyang may pangalang Space, at ang trabaho niya ay protektahan ang mga kakaibang nilalang gaya ni Lily at Vivian na target ng mga Demon Hunters, isang organisasyon na naglalayong puksain ang lahat ng lahi sa iba't ibang universo. Ang trabaho niya ay tiyaking maayos ang kalagayan ng kanyang mga ay parehong ligtas at masaya. Kung tatanggi siya sa alok, mawawala ang mga alaala niya at mawawala rin ang mga nangungupahan niya. Ngunit, dahil sa sweldo niyang 20k kada buwan, hindi siya nag-atubiling tumanggap. Umuwi siya, nakatulog, at napailing sa isang panaginip. Doon, sinalakay siya ng isang grupo ng mga lobo, pero sa tulong ni Lily, nakaligtas siya at nagising. Akala niya una ay isang karaniwang bangungot lang, pero napansin niya ang balahibo ng lobo sa kamay niya, na tila nagpapalakas sa kanya. Hindi nakaramdam si Vivian ng madilim na mahika at sinabihan si Lily na amuyin ito para kumpirmahin kung sa mga kamag-anak niya ito. Inamoy ito ni Lily, at napagtanto na tinawag siyang aso ulit. Si Vivian, ipinapakita ang kanyang mga pakpak at sa kanyang anyong banal ay lumilikha ng dalawang anteng-anteng para mamili si Ren. Inaangkin na ang mga pilak na anteng-anteng na ito ay kanyang nakuha sa isang nayon sa Ehipto maraming siglo na ang nakalilipas. Ipinakita pa niya ang iba pang mga bagay na kanyang nahanap o nakuha. Tinanong ni Ren kung mayroon sa mga ito na nakakapagpigil sa kanyang kapangyarihang dugo, pero tinawag lang ni Lily na basura ang lahat. Nang matapos sermonan ni Vivian si Lily, kinagat niya ang kanyang daliri at gumuhit ng guhit gamit ang kanyang dugo sa kamay ni Ren, ngunit nawala ito. Sinubukan niya ulit, at nang hindi rin ito gumana, gumamit siya ng ibang paraan, na ikinatulog ni Lily. Napagpasyahan ni Vivian na ang kanyang magic na gamit ang dugo ay walang epekto kay Ren, at habang nag-iisip pa lamang sila. Maaaring dahil sa bago niyang trabaho, tumawag ang boss ni Ren at pinapante siya para sa isang importanteng gawain kinabukasan.
Kinabukasan, huminto si Ren sa isang mamahaling mansyon na hindi niya dapat malapitan dahil sa sobrang kapos ng kanyang pera para salubungin si Raven, pero nawala agad ang excitement niya nang walang sumalubong sa gate. Bigla na lang sumulpot si Raven na nakasuot ng kakaibang kasuutan, na para bang cosplay, at sinabing ang malaking espada na pinapangarap niya ay para lang sa pagpuputol ng malalaking sanga ng puno at sinabihan siyang maging isang mabuting bata at maghintay sa loob. Pagkapasok, dumating na siya at nagsimulang magkwento tungkol sa isang terminal body na uso raw sa mga babae at pagkatapos ay inilapag yun sa mesa. Pagkahawak ni Ren, umilo ang aparato at ipinaliwanag ni Raven na kaya niya itong kontrolin gamit ang kanyang isipan, kaya sinubukan niya ito at biglang bumukas ang isang emergency panel. Nabanggit ng matapang na babae na baka maging kapaki-pakinabang ito kapag lumala ang sitwasyon, pero nagpanik si Ren dahil isang mahinaong tao lang siya. Karamihan ay maamo at walang lakas ng loob kaya hindi dapat umasa si Raven na sasali siya sa mga mapanganib na misyon. Sinabi ni Raven na kumalma siya dahil technically immortal na siya ngayon dahil ang organisasyon ay may bagong katawan namang ilalagay ang kanyang kaluluwa kung sakaling mamatay siya. Pagkatapos noon, pinalayas siya nito sa opisina at muntik nang makalimutan na i-brief siya tungkol sa misyon bago siya idiretso sa mismong gawain. Bago yun, kinaladkad niya ito papunta sa Enhancement Center para ayusin ang katawan nito bago ang misyon at naglabas ng isang silid na mas mukhang isang medieval na instrumento sa pagpapahirap. Nag-alinlangan si Ren kung ligtas nga ba yun at ayaw na ayaw pumasok. Kaya sinabihan siya nitong magpakasigla at si Jackie Chan ay sinipa si bro papasok dito bago isinara ng mahigpit na para bang seryoso siya. Nagpanik ito sa loob at nanumpa na magsasampa ng kaso dahil sa panliligalig, pero hindi pinansin ng babae ang pagrereklamo nito at pinindot ang mga buton na nagpaikot sa kabaong na parang isang sinumpa ang Beyblade hanggang sa kumulog at ang buong bagay ay nawala na parang bula. Habang nag-iitso ang mga sigaw nito, si Raven ay nagtataka kung mali ba ang kanyang pinindot na setting. Si Ren ay napunta sa isang madilim, bukas na parang sa ilalim ng dalawang nagniningning na buwan. Habang tinatahak niya ang nagyayelong, malakas ang hangin na kapatagan, nag-aalinlangan siya kung gumana nga ang pagpapahusay at ang terminal ay nahulog mula sa kanyang bulsa upang ipaliwanag na si Raven pala ay nakapili ng bersyon na para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Pakiusap niyang painitin siya ng aparato, pero ang terminal ay nagsabi na hindi ito alalay at may pinakabagong teknolohiya ito at ang kaya lang nitong gawin ay magbigay ng mainit na impormasyon. Habang papasok sila sa yungib, ipinaalam sa kanya ng terminal na nasa isang parallel world siya at wala ng panahon para magpaliwanag, kaya dapat niyang tandaan ang tatlong bagay. Una, kung mamamatay siya rito, tunay na siyang mamamatay. Pangalawa, hindi niya dapat pagdudahan ang mga kakaibang bagay na kanyang makikita. At tatlo, hindi siya basta-basta aso kaya mas gusto ng terminal na manatili sa loob ng bulsa niya. Sinabihan ni Ren ang lumulutang na peking Roomba mula sa Temu na tumahimik dahil may nararamdaman siyang malapit. Dalawang lobo ang lumabas at nagsimulang maglakad papalapit sa kanya, pero binabalaan siya ng terminal na huwag tumakbo dahil ang kanyang mahina nitong mga paa ay hindi makakahabol sa kahit ano. Bigla ang sumugod ang mga lobo, pero nakatama si Ren sa una gamit ang isang swerteng tira habang ang iba ay napaatras dahil sa isang hadlang na kumitil sa buong katawan niya. Pumalakpak ang terminal dahil sa pagtuklas ng rigid shield, na automatikong humandar nang matamaan siya, pero natapos ang kanyang pagtakbo ng simulang humandal ang mga lobo para tawagin ang buong grupo. Si Ren ay tumakbo ng mabilis at napunta sa ilalim ng isang malaking itim na lobo na halos mapipilay ang leeg niya kung hindi dahil sa kalasag na muling nagligtas sa kanya. Ibinaba ng Alpha ang ulo nito at nagtanong kung anong klaseng tao ang nakakayanan ang isang hampas na ganoon dahil nabali pa nga ang pangil nito kahit nakakaiba raw ito sa ibang aso, katulad na lang ng pagmamayabang ni Lily sa sarili. Nagkunwari si Ren na isang mapagpakumbabang manlalakbay, pero agad na hindi ito pinaniwalaan ng Alpha dahil walang mga pamayanang pantao malapit sa teritoryo nito. Gayunpaman, medyo napuno ng pag-asa si Ren nang malaman na may mga tao pala roon, pero mabilis ding nawala iyon. Nang tawagin ng Alpha ang buong kawan, pati ang mga batang lobo, para kainin siya ng buhay. Nagsimula nang umiyak ang mga bata dahil payat daw siya, na ikinainis ng Alpha, pero sumingit si Ren at sinabing huwag mag-alala dahil may kilala siyang magaling na dentista kung dadalhin lang siya ng Alpha sa pinakamalapit na nayon. Habang papunta roon, tinanong niya ang Alpha tungkol sa mundo nito at mabilis niyang nalaman na gaaman pa rin ang mga tao kahit saang sulok ng mundo sila mapunta.
Pagdating nila, tinupad ni Ren ang pangako niya at pumasok sa isang abandonadong kubo. Doon, sinubukan niyang gamitin ang terminal bilang flashlight, pero nagalit ito at hinayla siya hanggang sa matumba siya. Sa sahig, may nahawakan siyang kakaiba kaya naman nagmakaawa siya sa naiinis na piraso ng metal na tumigil sa pagiging masungit at buksan uli ang ilaw. Doon nagsimulang umugang ang lupa. Isang mahiwagang aura ang pumapalibot sa kanila, at isang biglaang sinag ang tumatama sa langit, na parabang pinaparamang anumang matamaan nito. Samantala, inaayos ni Lily ang isang maruming tuta, pero pagkatapos niyang bumahing, tumakbo ang aso na parabang radioactive ito. Hinabol niya ito at natama ng isang matangkad na lalaki. Hindi man lang natinag ang lalaki, nagpatuloy lang ito sa paglalakad, iniwan si Lily na namamangha dahil hindi man lang ito natinag sa pagkakabunggo. Bumalik siya dala ang tuta at nakita si Vivian sa isang sandaling tila masyadong malapit sa vacuum cleaner. Parang walang nangyari kay Vivian at mabilis na nagpalit ng usapan, sinabing nakakita siya ng perpektong lugar para kay Lily, isang perpektong higaan, sabay turo sa isang doghouse na nasa tabi ng isang taong nasa kalye. Pagbalik sa enhancement center, dumating si Ren at tinanggap siya ni Raven ng walang pakialam, tinanong kung ano ang nangyari. Ipinakita niya ang shield at nagreklamo na sana'y binigyan siya nito ng isang magandang kapangyarihan o kahit anong kapaki-pakinabang. Ipinaliwanag ni Raven na ang mga pagbabago ay kailangan pang maayos sa kanyang sistema bago niya makita ang tunay na resulta. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mundong pinangarapang napuntahan niya ay parang isang parallel universe na nagsasabi na karamihan. Hindi basta-basta makalalampas ang mga tao. Ipinagtaka yun ni Ren dahil napunta na siya roon dati habang natutulog at ibinigay niya rito ang isang piraso ng balahibo na dala niya. Dahil doon, pinalaya siya nito sa mansyon at pinayuhan na huwag masyadong mag-isip dahil kailangan ng buong atensyon niya sa susunod niyang misyon sa Europe. Habang palabas siya dala ang tiket, sinindihan ni Raven ang balahibo gamit ang isang spell, pinapanood itong masunog bilang tanda na mayroong bagay mula sa ibang mundo ang nakapasok sa kanila. Kasabay noon, isang lalaking may berdeng buhok na mukhang mangangaso ng demonyo ang nag-ayos ng sarili at handang lumipad din papuntang Europe. Sa eroplano, tinanong ni Vivian si Ren tungkol sa target at narinig na ang alam lang nito ay kailangan nilang maghanap ng isang tao sa lugar na tinatawag na Yorkford. Sumilip siya sa bintana, namamangha dahil mas mataas pa pala ang lipad ng mga eroplano kaysa kay Snoop Dogg. At ibinahagi na ito ang unang beses niyang sumakay ng eroplano simula nang makalipad na siya kung saan man niya gusto. Kinantsawan siya ni Lily at sinabing ibig sabihin lang noon ay mahirap siya at wala siyang pambili ng tiket. Paglapag nila, naramdaman ni Vivian na ibang-iba na ang itsura ng lugar kumpara sa naaalala niya. Sinabi ni Lily na pagod na siya at gusto na niya ng taxi. Sabi naman ni Ren na wala siyang dalang ekstrang pera at umaasa siyang malapit lang ang hotel. Kaya nagmayabang si Vivian na magaling siyang mag-Ingles at kaya niyang magtanong ng direksyon, pero sandali lang ay napagtanto niyang walang nakakaintindi sa kakaibang salita niya mula sa nakalipas na ilang siglo. Pagkatapos ay nagsumiksik ang noo niya, naisip at sinabi kay Lily na amuyin ang sulat, at nang banggitin niya ang magagandang pagkain sa hotel, nawala ang pagod ni Lily na parang nakainom ng 5 energizing drink at mabilis siyang tumakbo. Sa hotel, nagsaya ang mga babae na parang mga bata na nakakita ng kakaibang bagay. Nangangapa si Ren habang si Lily naman ay kumakain ng mabilis na parang gutom na gutom, at si Vivian naman ay napapaungol habang nakayakap sa unan, dahilan para ma-stress si Ren. Mamaya, humingi ng tawad ang dalawang bata at binuksan ni Ren ang mapa para hanapan ng mga clue. Doon tumawag si Raven para itanong kung bakit hindi pa siya umaalis at nakaupo lang sa sofa. Sabi niya nasa mapa ang inchik at wala namang panahon para dyan. Sumang-ayon ang Marteng babae at na-update ang terminal gamit ang real-time translation. Excited na tinanong ni Lily kung kaya ng terminal i-translate ang wika ng lobo, kahit na magkaroon pa ng matinding pag-alog. Pumagsalita si Ren at sinabi niyang malamang gutom lang ang ibig sabihin nito dahil yun lang ang alam ng nagugutom na clown. Pagkatapos noon, nagutom silang lahat at nagtungo sa kainan kung saan nilantaka ni Lily ang pagkain na parang huli na niyang araw sa mundo. Napansin ng paniki ni Vivian na may mga nakapaskil na mahiwagang sticker sa mga pisngi ng matitigas na estatwa sa pasilyo, kaya binabalaan niya ang grupo na umalis na bago pa lumala ang sitwasyon, pero pinaupo siya ng isang magarbong estranghero at nagpakilala bilang Nangang mula sa China.
Tinatanong ni Ren kung may alam ito tungkol sa Yorkford at narinig niyang pupunta rin ito doon, kahit na karamihan sa mga turista ay iniiwasan ito dahil isa itong multo at sinumpa ang bayan. Nang gabing yun, napagtanto ni Ren na wala pa rin silang alam tungkol sa target ng dumating si Vivian na may seryosong mukha at nagsabing nakaramdam siya ng mangangaso ng demonyo. Kinumpirma ng kanyang paniki na puno ng mga anteng-anteng ang hotel at sinabi nitong tiyak na ang lalaki mula sa China iyon, kaya nag-alala si Ren baka taga-suporta ito ni Trump, pero biglang sumulpot ang lalaking Chino at walang pakialam na bumati bago umamin na mangangaso siya ng demonyo. Ipinakilala ulit niya ang sarili bilang isang negosyanteng mangangaso ng demonyo, pero agad siyang tinawag na peke ni Vivian. Seryoso ang mukha niya kaya lalo siyang natawa at binilinan siya nito ng magandang panaginip habang sinisikap nitong ipakita ang galing sa teleportasyon sa harap niya, pero natapilok at muntik ng manalo sa speedroom para sa pinaka-nakakahiyang kamatayan sa mundo. Pagkatapos noon, sinabi niya sa grupo na imposible para sa mga hindi kilala na sumikat ngayon. Kaya naman lagi siyang nagpo-promote ng sarili at sinasabayan pa ng isang anteng-anteng para mapabilib si Vivian. Agad niyang napansin na hindi ordinaryong tao si Ren at ang mga babae at habang nagpapanggap na walang alam si Ren, tinawag na siya ni Nangang dahil ang mga normal na tao ay walang alam tungkol sa mga mangangaso ng demonyo. Nang maayos na yon, inamin ni Vivian na hindi nila alam ang daan. Kaya nag-alok si Nangang na samahan ng batang vampira patungong Yorkford. Napakaganda ng tiwala ni Ren sa kanya, pero sabi ni Vivian, estratehiya lang yun at mabuting malapit sa kanila ang kalaban dahil baka may kaugnayan nito sa kaso. Sa tren papuntang Yorkford, nainis si Vivian sa aso na sunod-sunod ang tahol at nag-away ang mga babaeng pasahero na parang mga bata. Hindi pinansin ni Ren ang mga babaeng nag-aaway, at tinanong si Nangang tungkol sa mga multo, pero wala rin pala itong alam. Doon na nagsimula ang interview sa TV tungkol sa isang 3 talampakan na nilalang na parang Frankenstein na nagkukwento ng mga nakita nito. Ang matabang lalaki naman ay bamulong ng kakaiba tungkol sa isang asul na apoy na umiikot sa paligid ng kastilyo. Pinaninindigan niya ito ng husto gamit ang matinding takot at sabi ng reporter, may pera na ngayong ibinibigay ang gobyerno sa sinumang makaresolba ng misteryo, kaya naman naningkit ang mga mata ni Vivian. Sakto namang pumasok sina Big Chungus, ang lolo na Indian, at isang babaeng blonde na may masamang aura. Nawala ng kontrol ang malaking lalaki nang masipa ang briefcase ni Nangang. Madali itong inilipat ni Lily at naghambog ang Chinese na lalaki na may makapangyarihang armasyon. Sinite siya ni Vivian, sinabing ang tunay na mga demon hunter ay hindi umaasa sa armas, ibig sabihin, walang kwenta siya sa trabaho niya. Nang sa wakas, pagdating nila sa Yorkford, sinalubong sila ng matabang lalaking may sungay na nakita na nila sa TV. Humingi ito ng paumanhin dahil wala nang bakanteng silid, pero sinabi nitong gagawan niya ng paraan para may mahanap ang mga magagandang babae, at ngumiti ito ng nakakadiri. Pagkatapos ng sandaling paghihintay, binigay sa kanila ng pangit na may-ari ng tuluyan ang mga susi. Binitbit ni Vivian si Lily paakyat, na natutulog pala habang nakatayo kaya medyo nagkagulo. Kinuha naman ni Nangang ang isa pang susi para sa silid na pagsasamahan nila ni Ren, habang tinatanong sila ng may-ari ng tuluyan kung pupunta sila sa kastilyo para sa mga ghost events. Sinubukan itong baliwalain ni Ren, pero sumingit si Nangang na parang isang palabiro, at ipinagmamalaki na siya ay isang propesyonal na mangangaso ng mga masasamang espiritu mula sa China at naparito upang lipulin ang lahat ng masasamang espiritu sa kastilyo. Bulong ng matandang lalaki ang tungkol sa mga Chino manghuhula na kanyang narinig noon, ngunit mabilis na binasted ni Nangang ang mga ito bilang pangalawa ang kakayahan. Humingi ng paumanhin ang matanda at nagpakilala bilang Angus, na nagsasabing siya ang may-ari ng hotel. Samantala, tila nahihirapan si Vivian kay Lily na tila inaantok at hindi madaling pakisamahan. Humingi si Nangang ng mas pribadong lugar sa matanda upang makapag-usap at humiling ng mapa, ngunit sinabi ni Angus na wala siyang ganoon at sinimulang ipaliwanag na ang tinatawag na multo. Kilala noon bilang Yorkford Castle maraming siglo na ang nakakaraan. Ginagawa niya ang lahat para takutin sila sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga nakakatakot na kwento noon, na sinasabi na pagkatapos ng isang pag-aalsa, isang grupo ng mga sundalo ang natrap sa mga tunnel at naging mga multo na ngayon ay nangangaso ng mga naghahanap ng kayamanan para maghayganti.
Ipinaliwanag pa niya na ang unang Panginoon ng Kastilyo ay isang sikat na mangangaso ng kayamanan na nag-ipon ng napakaraming kayamanan kaya nakapagpatayo siya ng napakaraming tunnel at bitag, tulad ng mga nasa piramide ng Egypt. Ang Panginoong ito ay may 3 anak na lalaki, ngunit pagkamatay niya, ang panganay ang nagmana ng trono at ng kayamanan, na naging dahilan ng pag-aalsa ng 2 pa. Isang lungsod na naging isang digmaan at ang kastilyo ay nawasak na, at ang 3 magkakapatid ay naroon sa loob. Pagkarinig sa kwento, si Ren ay nagpunta kay Vivian at ibinalita ito sa kanya na parang isang asawang nag-uulat sa kanyang asawa. Ibinahagi ni Vivian na ang kanyang mga paniki, na kanyang ipinadala upang magsiyasat sa kastilyo, ay nakakita nga ng bakas ng mga kakaibang amoy, na tugma sa nakakatakot na kwento ng matanda. Ngunit matapos pag-isipan ang mga detalye, naisip niya na dahil ang mga multo ay nasa ilalim ng lupa samantalang ang mga pangyayaring may kaugnayan sa multo ay nangyayari sa ibabaw ng lupa, malamang na hindi ito magkakaugnay. Sa halip, pinaghihinalaan niya na may kinalaman ito sa bagong inuupahan na dapat nilang hanapin. Pagkatapos ay bumalik si Ren sa kanilang silid at natagpuan ang demonyo. Mga ngaso na nakahawak ng mahigpit sa isang litrato. Lumalabas na may kapatid na babae pala si Nangang na labis niyang pinapahalagahan, kahit hindi na sila nagkita simula nang maging mga ngaso ng demonyo siya, iniwan niya ito para maprotektahan mula sa kanyang mapanganib na trabaho. Kinabahan si Ren sa ideya ng pagtulog sa tabi ng isang tulad niya, pero si Nangang ay parang walang pakialam at kunwari ay nakatulog na sa kanyang sirang sleeping bag. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang mawala ng ilaw, pero kalmado pa ring sinabi ni Nangang na ordinaryong brownout lang daw yun sa hotel. Inaalok pa nga niya si Ren na magsama sila sa sleeping bag, pero agad itong tumanggi si Ren. Samantala, ang matandang lalaki ay inihatid ang 3 sa kastilyo, humihingi ng 50 euros kada tao. Nagtalo ang 3 dahil ang napagkasundoan lang daw ay 35, at matapos ang maikling kaguluhan, nagkasundo sila sa 45. Habang umaalis ang van, palihim na lumabas si Nangang sa bintana, nakangiti habang pinagmamasdan sila gamit ang binocular telescope. Pagbalik sa silid, si Ren ay inaantok na, at biglang bumukas ang bintana at tumalon si Vivian papasok, kaya nagulat siya. Sinabi nito na umalis na si Nangang kasama ang 3 taong nakita nila sa tren. Nag-aalala na baka mapahamak ang kanilang inuupahan, dali-daling kinuha ng 2 ang mahimbing na natutulog na si Lily at nagmadaling sumunod. Samantala, ginagawa naman ng matandang lalaki ang lahat para takutin ang 3, habang si Nangang ay nakasakay ng libre sa ibabaw ng kanilang sasakyan. Nang biglang may ahas na lumabas mula sa isa sa mga bag ng 3, ikinagulat nito ang mga ngaso ng demonyo dahil takot siya sa mga insekto at mga katulad na nilalang. Nagulat ang 3 sa ingay, pero inakala ni Angus na ungol yun ng multo. Balik kay Vivian, mataas ang lipad niya habang buhat si, pangalan ng lalaki, sinusundan ang kanilang kaibigang werewolf na sumusunod sa amoy ni Nangang. Habang nasa himpapawid, binanggit niya na nakakita ang mga tinawag niya ng mas maikling daan na maaaring makatulong sa kanila para maabyutan. Nang bigla ring napagtanto ni Ren na mayroon siyang pinahusay na paningin at ginamit ito para makita na nakatulog pala si Lily habang tumatakbo, at napaupo ng pagkalakas-lakas sa lupa. Tiningnan nilang 2 si Lily, buti na lang ang pagbagsak ni Lily. Nakapagbubunyag ng isang mas maikling daan papunta sa kastilyo. Ang mas maikling daan pala ay lubhang mahirap, puno ng mga bitag at hadlang, ngunit nagawa nilang makalusot ng walang anumang pinsala. Pagkalabas, iminungkahi ni Vivian na maging alerto sila dahil hindi nila alam kung ano ang nasa unahan. Mabuti na lang at nahabol din nila ang 3 at may mga exorcist pa silang nakita sa malapit. Nang tanungin ni Lily kung malapit na ba sila sa bagong nangungupahan, tiningnan ni Ren ang terminal, pero sinabing maghanap na lang sila. Sinubukan niyang itanong ulit, pero ang walang silbing bagay na yon ay parang bingi. Nakakita ang may-ari ng bahay at ang mga nangungupahan niya at napagtanto nilang si Nangang lang pala yun na naglalaro-laro rito at sila ay parang pro. Iminungkahi ni Vivian na umiwas na lang muna sila at lumayo sa kanya. Muli pang tiningnan ni Ren ang terminal at sa pagkakataong ito, matapos ang kanyang taos-pusong paghingi ng tawad, sumagot din ito at kinumpirma na malapit na sila. Pagdating ng 3 kasama ang mga exorcist, nagpanggap sina Vivian at Lily na multo at maayos silang natakot, pati na rin ang terminal ay nakatulong sa pagkakataong ito. Nang malinaw na ang daan,
Sinabi ni Vivian kay Lily na alisin ang batong nakaharang sa pasukan at ang nadatnan nila sa loob ay isang malaking gulo. Sa tulong ni Vivian, nakakita sila ng sinaunang sulat, na kinuha naman ni Ren gamit ang terminal. Isalin. Ang transcription ay nagbubunyag ng isang bagtong at ginagamit si Lily para malutas ito. Natuklasan ni Vivian ang isang nakatagong hagdanan na maaaring patungo sa kanilang bagong inkwalino. Habang palalim na silang bumababa sa madilim na silid sa ilalim ng lupa, ang hagdan ay nagtapos at bumukas sa isang napakalaking sistema ng mga tunnel sa ilalim ng lupa na napakalaki, na nagpapahiwatig na ang mga alingaw tungkol sa isang mabangis na digmaan dito ay maaaring totoo nga. Bigla na lang, naamoy ni Lily ang isang bagay at sinabi sa dalawa pang sumunod, samantalang ang isang lalaki sa ibabaw ay may naamoy din sa ilalim ng isang malaking bato. Gamit ang kanyang gravity ward, inangat niya ito at nakakita ng isang lihim na daan na kanyang pinasukan bago pa siya matabyunan ng bato gamit ang sarili nitong gravity magic. Samantala, nagpahinga at nag-relax ang mga babae na parang picnic lang. Nang hindi tinanggap ni Vivian ang pagkain niya, tinawag siyang lola ni Lily dahil baka daw matanggal ang ngipin niyang pantapal, pero bago pa sila mag-away, sumingit si Ren at sinabing pareho silang magagandang dalagita sa paningin niya. Nang mga sandaling yon, may kakaibang ingay na nagmula sa mga tunnel kaya dahan-dahan silang lumapit, inaakala nilang baka ang bagong nakatira iyon. Iniisip ni Vivian na malapit na sila sa simbahan, at pagliko nila sa kanto, may nakita silang matandang lalaki na parabang araw-araw umiinom ng tubig na naliguan ni Pak Amane. Bago pa masira ni Lily ang pagtatago nila dahil sa kanyang pagiging maingay, tinakpan ito ni Vivian at ginamit ang kanyang kapangyarihan para maging mga aninong malabong anyo sila, kaya naging parang mga multo. Habang nagpaplano ang dalawa, palihim na nilapitan ni Lily ang lalaki na parang gagawa ng sorpresa, kiniliti niya ito ng pagkalakas-lakas, at sinundan pa ni Ren ng pang-aasar hanggang sa umamin ang lalaki na gusto lang niya ng pera para mapabilib ang kanyang asawang iniwan siya at ang mga anak. Nagsisimula nang mawala ang ambon ni Vivian kaya inutusan siya ni Ghost Ren na maglaho bago pa siya magalit. Pagkaalis ng lalaki, itinuro ni Lily ang mga guhit sa dingding na nakilala ni Vivian bilang sinaunang mga rune na nagbababala na nakakulong doon ang espiritu ng masasamang didi at ang paggising dito ay magpapaalerto sa libu-libong multo na nagbabantay dito. Ipinatong ni Vivian ang kamay niya sa dingding na sumisigla ng may panganib habang bumabagsak ang mga pana mula sa itaas. Habang tinatakpan ni Ren ang mga babae, si Lily naman ay sumisira ng pinto sa gilid. Kasabay nito, si Mangang ay gumagapang sa isang mahabang tunnel nang biglang may isang cute na daga ang sumulpot sa harapan niya at sobrang nagulat siya kaya't napasabog siya parang bomba. Habang nagpapatuloy sila, napansin ni Ren ang sirang lugar bago mapagtanto na nasa gitna pala sila ng isang patibong na puno ng malalaking bato, kaya't sumiksik siya sa dingding para makalusot, pero ang lobotomized na babaeng aso ay tumahol sa gumugulong bato na parang laro lang at dahil dito ay may nabukas na isang pinto sa ilalim. Si Vivian ay sumugod at napigilan niya ito bago pa ito mapahamak habang naabot na ni Mangang ang sirang pader. Ngumiti siya ng pagkalapad-lapad at akala'y kaya niyang basahin ang mga sulat Chino, hinawakan niya ito, at bigla na lang siyang binaril ng maraming palaso. Paglapag ng mga babae, dumaan si Ren gamit ang malaking truck niya at naapakan sila, pero nakalimutan na nila yun agad nang makita ang bundok ng kayamanan. Pinigilan sila ni Ren bago pa sila mahulog sa hukay na puno ng matutulis na bagay, at napagtanto niyang patibong pala yun para sa mga sakim, habang siya naman ay nagpapakita ng pagtitimpi. Habang naglalakad sila, nagpalitaw si Ren ng isang patibong na nagdulot ng pagguho ng mga pader. Para ma-corner sila, at nang subukang gamitin ni Lily ang kapangyarihan niya, nang hina ang tuhod niya. Ganun din ang nangyari kay Vivian at parehong napagtanto ng dalawang babae na selyado na ang kapangyarihan nila. Nanghihinayang si Lily dahil hindi pa siya nakakakain ng pancake bago maging pancake mismo at sinabi ni Vivian kay Ren na tumakbo, pero si Ultra Instinct Shaggy ay nanatiling kalmado at umatake gamit ang 1% lang ng kanyang lakas, kaya natulala ang mga babae. Samantala, nakarating si Mangang sa lugar na maraming bato kung saan ginawa niya ang 5 ulo niyang pagyakap sa pader, pero si Mr. Smoothbrain ay umakyat sa dalisdis na iniisip na may kayamanan doon, tapos nahulog sa isang bitag na nagdala sa kanya sa isang malaking lawa. Sa kabilang banda, sina Ren at ang mga babae ay nagpasyang oras ng pahinga nang halos maihi sa takot ang kasamahan namin dahil sa pagsulpot ng isang multo, at hinabol naman ito ng buong grupo.
Sinuntok ni Lily ang una at nakuha ang gintong espada nito habang hinarang ni Vivian ang daan sa likuran nila habang sila'y tumatakbo sa susunod na silid. May napansin si Lily na nakaukit sa talam at natigilan si Vivian matapos mabasa na ang nakakulong doon ay hindi multo, kundi isang mahiwagang bato na makapangtawag ng mga demonyo mula sa purgatorio. Tinanong ni Lily kung bakit hindi na lang nila durog-duguin ang bato, pero sinabi ni Vivian na hindi iyon ang paraan dahil nakaselyo ang bato. Kapag nasira ang selyo, isang napakapiligrong bagay ang maaaring biglang sumulpot at lulubog sa kaguluhan ng buong mundo. Tanong din ni Ren kung ang mahiwagang bato ba ang napakalaking kristal na kumikinang sa itaas nila. Samantala, mukhang sisuko na si Mangang sa buhay hanggang sa makaramdam siya ng isang napakalakas na kapangyarihan na biglang nagpahalaga sa kanyang buhay. Si Ren naman ay nawawalan na ng pag-asa at nagmamakaawang tawagan ni Terminal ang boss nito para humingi ng tulong. Pero ang bot ay mas gusto pang pagmasdan siyang maghirap. Habang nagkakagulo, napasulok si Mangang at ginawa ang gagawin ng kahit sinong henyo, magpapasabog na lang. Umakyat, nasira ng pagsabog ang isa sa mga kristal na haligi at nagpagana ng isang bitag na napakasimple, kaya naman sumugod ang maraming multo mangangabayo papasok sa silid. Nang maipit na ang tatlo sa mga gwardya, biglang umulan ng mga palaso mula sa itaas nang dumating ang tinaguriang propesyonal na mangangaso ng demonyo para sa isang dramatikong pagliligtas. Nakita ni Mangang ang tatlo at nagtaka kung paano sila nakarating doon pero naisip niyang hindi na panahon para magtanong. Tumalon siya sa ere na parang may pakpak, pero bumagsak din siya sa gitna ng gulo at nawalan pa ng isang ngipin. Inalis niya ang pagkairita, at gumawa ng isang magarbong teknik para i-freeze ang mga multo sundalo at kinuha. Pinagbabaril niya ang mga iyon gamit ang kanyang pana at busog. Mukhang namamangha si Ren pero sinabi ni Vivian na kalaw-angin na ang galaw niya. Pero bago pa sila makahinga, napalilibutan na naman sila. Sinabi ni Vivian na panatilihin nila ang posisyon habang nagtitipon siya ng kanyang lakas para sa isang malakas na atake. Sumugod si Lily sa mga multo at hamarang si Ren gamit ang kanyang kalasag para makaganti habang si Mangang, na naubusan na ng bala, naging biktima ng mga multo. Habang papalapit na ang mga multo sa walang kalaban-laban na si Mangang, bumato si Lily ng malaking bato na hindi lang ang mga multo ang nataman kundi pati ang tinaguriang propesyonal na mangangaso ng demonyo. Habang namamaalam na ang mga multo, natapos na ni Vivian ang pag-ipon ng kanyang enerhiya at lumutang siya sa ere, nakabuka ang kanyang mga pakpak. Malapad, gamit ang huling pag-aatake, pinakawalan niya ang kanyang panghuling galaw, at nang halos manalo na sila, ang malakas na pagsabog ay biglang lumihi sa ere at nasipsip ng kumikinang na ruby na kristal na nakalawit sa itaas. Nagsimulang lumiwanag ang kristal at yumandar, bumubukas ng isang daan sa langit. Mula sa daang yun, sunod-sunod na bumagsak ang mga makiro habang itinataas ni Ren ang kanyang kalasag para protektahan sila mula sa mga naguguho na bahagi ng kastilyo. Mula sa langit ay bumaba ang isang halimaw na demonyo na tila huling kalaban sa isang palabas ng superhero. Habang tinatangka ni Ren na gisingin si Mangang, ang magma beast ay sumugod pababa at dinampot siya gamit ang isang paa nito, hindi sinasadyang nadampot din. Ang mga ngaso ng demonyo kasama niya. Si Ren ay nagpanik dahil sa kaganapan pero ang demonyo ay tahimik na lumipad palayo sa isang malayong lugar at inihagis sila pababa. Si Vivian at Lily ay nagmadaling lumapit at tinanong ang kanilang landlord kung humihinga pa ito at nang mukhang magsisimula ng maging seryoso ang lahat, ipinahayag ni Vivian na ang kanyang kapangyarihan na sumisipsip ng dugo ay kapantay ng mga demonyo. Sinimulan niyang ilabas ang kanyang aura at tumawag ng isang duguan na buwan sa kalangitan. Ang sinag ng buwan, gayunpaman, imbes na palakasin ang kanilang kakayahang werewolf ay nagpaantok sa kanya at nawalan siya ng malay roon mismo. Naghanda si Vivian na ilabas ang kanyang atake na kanyang sinasabing minsan ay nakapagpalipad ng isang lalaking nagngangalang Poseidon pero bago pa siya makapag-atake ng buong lakas, ginambala ng demonyo ang lahat sa pamamagitan ng paulit-ulit na tinatawag ang kanyang landlord gamit ang tono na mahirap sabihin kung seryoso o nagbibiro lamang. Sa wakas, gumana na ang walang silbing makina at inanunsyo ang halata, na sinasabing nakita na nila ang bagong nangungupahan. Ipinakilala ng demonyo ang sarili bilang Isaacs habang tinatanong ni Vivian ang makina kung ito ba ay isang uri ng teknikal na problema, ngunit kinumpirma ng makina na ang signal ay nagmumula mismo roon.
Nagpasalamat si Izex kay Mangang sa paggising sa kanya at sinubukang suklian ito sa pamamagitan ng pag-ikot kay Mangang gamit ang kanyang mga kamay, ngunit nauwi sa paghagis nito palayo. Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang bagong landlord at humingi ng kontrata sa pag-upa. Nagprotesta si Vivian pero hindi nag-atubili si Lily na pumayag, at nakipagkamayan sa kanya na para bang matagal na silang magkaibigan. Tinawag pa nga niyang, malaking tao, ang demonyo, na tila nagustuhan naman nito. Nang tanungin ni Ren ang terminal kung kailangan pa bang mag-alala sa mga multo sa kastilyo, si Izex na mismo ang nag-asikaso at inalis ang mga ito kasabay ng pagbagsak ng buong kastilyo dahil sa pag-atake ng meteor. Sa lahat ng pwedeng komento ng terminal, ang sinabi lang nito ay kung gaano kagalang-galang ang bagong naninirahan. Sinubukan ni Vivian na tumutol sa pagtanggap sa demonyo pero napangiti na lang ng purihin ni Izex ang kanyang makapangyarihang mahika. Nang mga sandaling yun, narinig ni Ren ang papalapit na mga reporter at nagpanik dahil baka ma-viral ang demonyo online. Nag-alok si Izex na aayusin yun sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanila gamit ang isa pang meteor. Pero bago pa mangyari yun, mabilis na nagtanong si Ren kung pwede na lang siyang maging tao. Bueno, nag-transform nga ang malaking nilalang. Pero ngayon ang itsura niya ay parang magnanakaw ng alahas sa isang palabas sa krimen. Kinabukasan, pumunta si Ren sa amo niya at agad na nagreklamo tungkol sa muntik na niyang pagkamatay sa lugar na pinapuntahan siya nito. Si Raven ay hindi man lang natinag at sa halip ay nagtanong tungkol sa bagong kasamahan niya. Ipinaliwanag ni Ren kung paano sinusubukan ng lalaki na lutasin ang bawat problema sa pamamagitan ng paghahagis ng mga meteor at pag-inom ng tuyo na parang sponsor siya nito. Nalalaman din niya na ang lalaki ay bumangga sa mundo gamit ang kanyang sasakyang pangkalawakan mga isang buwan na ang nakakaraan at ang batong mahika na nakita nila ay isang basta portal lamang. Ipinaliwanag ni Raven na ang sasakyan ng malaking lalaki ay natigil sa ibang dimensyon, na siyang tunay na dahilan kung bakit niya sinugo si Ren sa misyong yun. Nang tanungin ni Ren kung ano ang ginagawa ni Izex dati bago ang lahat ng ito, masayang ibinalita ni Raven na dati siyang isang makapangyarihang nilalang na nagkamali sa kanyang negosyo at nauwi sa pagkakaska ng kanyang mga kasamahan. Pagbalik sa bahay, ang malaking lalaki ay nagawa pa ring magpakita ng magandang asal at naghanda pa nga para sa isang interview dahil kailangan niyang magbayad ng upa. May pabirong komento si Vivian kung paano maging ang mga nilalang na gaya niya ay tila maayos ang buhay ngayon, kaya naman sinagot siya ni Lily ng panunukso. Dahil sa pagiging lubos na irresponsible, na nagdulot ulit ng pagtatalo sa kanilang dalawa. Nang makauwi si Ren, nagtungo siya sa bodega at nadatnan nitong malinis na malinis. Nalinis na ni Vivian ang lahat ng kalat dahil balak niyang gawing silid ang bodega ngayon dahil dumating na ang bagong malaking nangungupahan. Ipinakita niya kay Ren ang isang plato na nahanap niya habang naglilinis, may kakaibang sulat na nakaukit dito. Tinuro niya ito, sinabing kakaiba ang sulat, at nang makita yun ni Ren, agad niyang naalala na eksakto yung plato na nahanap niya sa panaginip na dimensyon, yung akala niya ay nawala na pero nakita niya ulit sa labahan. Muling nakita yon, at umaasa siyang maayos lang ang kalagayan ng hari ng mga lobo. At nang tanungin ni Vivian kung ano ang iniisip niya, sumagot siya na iniisip niya kung paano babalik sa kakaibang mundong iyon sa panaginip. Pagmasdan ng mabuti ang plato, nagmungkahi si Vivian na baka hindi ito aksidente, at posibleng napuntahan na niya ang mundong iyon sa panaginip noong bata pa siya. Sinimulan niyang basahin ang sulat na may seryosong mukha pero agad ding tumigil, sinabing wala siyang maintindihan. Bigla na lang, may tumawag kay Ren sa telepono at sinabing nahuli na ng pulis si Izex, at komento naman ni Vivian na matagal na rin naman yun inaasahan dahil para na siyang artista ng mga krimen. Kinabukasan, parang zombie ang lakad ni Ren papunta sa biglaang tawag ni Raven para sa misyon nang may makita siyang magandang babae. Umaawit ng walang liriko sa parke. Mga biro na ang sabi niya ay baka pulubi at namumuhay sa kalye. Habang tulala si Ren sa ganda ng boses nito, ngumiti at kumaway ang babae sa kanya. Kumaway din siya pabalik pero naalala niyang wala siyang perang maya-alok, kaya pinanood niya itong maglakad palayo nang may pagkasuplado at nagalit ito. Sa mansyon, nakita ni Ren ang pagbabago ng mood ni Raven habang sinasabi nitong ang susunod na target ay aksidenteng napadpad sa isang planeta na milyon-milyong light years ang layo at responsibilidad na niyang kunin ito. Sabi ni Ren kailangan niya ng pahinga pagkatapos ng mga nangyari pero sinabihan siyang maging matapang.
Ipinaliwanag ni Raven na ihahatid siya sa Kuiper Space Station at doon na sasakay sa kanyang sasakyang pangkalawakan. Dalhin siya sa malayong exoplanet. Dagdag pa niya na karamihan sa planeta ay tubig kaya makikilala niya ang isang eksperto sa dagat na siya palang cute na babae sa park na naiinis pa rin dahil hindi siya pinansin. Habang nauutal sila, ibinalita ni Raven na siya na ang bagong tenant ni Ren. Pagbalik sa bahay, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Wuyo, ang manlalakbay. Binigyang bati siya ni Lily at ipinagmalaki ni Goodman ang malalaki niyang itim na bisig habang sinasabi na siya ay isang demonyo, kaya naman natigilan si Wuyo. Tinanong ni Vivian ang lahi niya at ipinaliwanag ni Wuyo na siya ay isang sirena kahit lumaki siya sa lupa kaya may paa siya. Nakitang naguguluhan si Ren, ipinaliwanag ni Vivian na ang mga sirena ay mga nilalang sa dagat na bihira makita at puro babae lamang, walang lalaki para akitin ang mga kapwa nila sa pamamagitan ng kanilang magandang awit. Matapos ang salo-salo, ibinalita ni Ren ang bagong misyon, hanapin ang panglimang nangungupahan, at sinabing 2 lamang sa kanila ang makakasama. Tinanong ni Vivian kung saan sila pupunta dahil alam na alam niya ang buong mundo, pero nagpanik nang sabihin ni Ren na pupunta sila sa kalawakan. Ipinagmalaki naman ni Goodman ang kanyang karanasan sa kalawakan. Nagtampo si Lily sa posibilidad na hindi siya makakasama pero bigla na lamang siyang natamba dahil sa sakit ng tiyan kahit halos wala siyang kinain. Ibig sabihin ay may sakit siya kaya naisip ni Ren na masama ang isama siya. Kinaumagahan, nakatayo si Ren sa ang balkonahe habang kumakawi sina Vivian at Lily. Bago pa siya makapagsalita, bigla na lang silang dinala ni Terminal sa kalawakan at napadpad sa Kuiper Space Station kung saan sinalubong sila ng isang nakatutuwang babaeng alien na may berdeng buhok bilang kanilang gabay. Ipinaliwanag niya na ang istasyon ay may mga espesyal na lugar para sa iba't ibang uri ng nilalang, bagamat napansin ni Wuyo na parang ang istasyon ay kasing walang laman ng kanyang kalooban. Nalungkot sila sa kanyang pagiging masungit, tinanong ng gabay si Ren na mag-focus at sinabing papunta na sila sa itinalagang sasakyan na pinapatakbo ng mga alien. Kinabahan siya sa pag-iisip na makakasalubong niya ang mga tunay na alien at nang makarating ang grupo namin sa sasakyang pangkalawakan. Nanlaki ang mga mata nila sa sobrang ganda ng barko, para bang galing sa science fiction movie, at ang mga alien na crew ay medyo nakakatawa rin. Sinabihan sila ni Terminal na tumigil na sa kakatitig at sumakay na lang. Pagkapasok, nilaibat ni Ren ang tingin, umaasa pang may ibang pasahero, pero napagtanto nilang magkakasama lang sila. Habang nakikinig sila sa paliwanag ni Terminal tungkol sa misyon, nagpakilala si Elon Musk, na may magandang pink na buhok, bilang kapitan ng barko at mayabang na nagsabing kahit na malayo ang pupuntahan nila, ang kanyang matikas na mukha ay nakakatulong para mapabilis ang paglalakbay kaya't makakarating sila sa loob lang ng isang araw. Pagkasabi niya noon, ang kanyang sasakyan ay umuga na parang tractor at sa utos ni Kapitan Musk, bumilis ito na parang torpedo. Habang nasa biyahe, ang grupo ay naglaro ng baraha na dinamin na ni Goodman kaya napaisip si Wuyo kung unang beses lang ba ito. Nakatingin si Ren sa bintana at nagtataka kung bakit ang bilis ng liwanag ay parang mabagal. Pero biglang umuga ulit ang sasakyan at sinabi ng kapitan na yun daw ang ingay ng mga kalaban nilang sumusulpot. Sabi niya, panahon na para patunayan na mas malaki ang kanyang rocket at mas mabilis umabot sa destinasyon. Mabilis na isinali ni Terminal ang sinabi nito at sinabing gusto ni Kapitan Musk na maunahan ang kalabang kumpanya ng transportasyon sa karera at tuluyan ng hindi pinansin ni Kapitan Musk si Ren na kailangan niyang huminto sa daan. Nagbabala ang Terminal na kung hindi nila itatapon ang barko ngayon, mag-iikot-ikot sila sa kalawakan ng maraming taon bago makarating sa target. Habang nagbabangga ang dalawang barko na parang Beyblade, nagmadali ang tatlo patungo sa pinakamalapit na escape shuttle. Tinanong ni Ren si Terminal kung paano ito buksan at nang ikabit na niya ito, sumigaw ang bot na malalagot siya dahil hindi makakaalis ang barko hanggat hindi nabubuksan ang hatch at ang kapitan lang ang may access dito. Mukhang wala ng pag-asa si Ren pero ngumiti si Goodman na parang matagal na niyang hinihintay ang moment na ito. Sinabi niyang sanay na siyang magbuhat ng mabibigat na bagay at ipinangako niyang hindi siya bibiguin ng kanyang malalaking braso. Inihagis niya ang sarili sa hatch at nagsimulang itulak na parang isang malakas na tao hanggang sa biglang bumukas ng malapad. Inilunsad ni Terminal ang sasakyang pangtakas na si Goodman ang nasa ibabaw, at sumugod sila patungo sa planeta. Habang pababa, tumaas ng husto ang temperatura at walang pakialam na sinabi ni Terminal na sira na ang preno.
Nagpanik sina Ren at Wu pero si Goodman ay nakaupo lang sa bubong na parang nasa beach dahil iba talaga siya. Pagtama nila sa atmosfera, medyo bumaba ang init pero hindi sapat para maiwasan ang pagbagsak. Nakita ni Ren kung paano lumalaki ng lumalaki ang karagatan hanggang sa bumagsak ang sira-sirang sasakyan sa mga alon, at ang huli niyang nakita bago mawala ng malay ay isang napakagandang sirena na papalapit sa kanya. Ang sumunod na alam ni Ren ay nasa loob na siya ulit ng muli sa dimensyon ng panaginip. Ipinaliwanag ng terminal na isang uri ng kawalang tatag sa espiritu, dulot ng pagkalunod, ang nagdala sa kanya roon. Matapos maunawaan na gumagana ang terminal sa dalawang mundo ng sabay, nakarinig si Ren ng kakaibang ingay at dali-daling lumabas ng kubo, nakita ang dati ng mga lobo mula noon na inaatake at tinutulak ng isang grupo ng mga pulang lobo. Habang sasaktan na sana ang mga lobo, sumingit si Ren at iniligtas ang mga ito gamit ang kanyang kalasag. Sinabi ng matandang lobo na ang pagtanggap ng awa ay magdadala ng kahihiyan sa kanilang tribo ngunit nang tumanggi si Ren na umalis, inamin ng matanda na nagpapasalamat siya. Ang tulong, lalo na't dahil sa pagkawala ng mga ngipin niya ay halos wala na siyang silbi bilang leader nila. Inaalala ng ibang mga lobo kay Ren ang dentista na ipinangako niya at sinisiguro ni Ren na dadalhin niya ito sa susunod. Pagkatapos ay inilabas niya ang tile na may sulat at tinanong ang malaking lobo kung nakikilala niya ito. Sabi ng matandang lobo mukhang sinaunang wika yun at habang magsisimula na sana siyang magbigay ng karunungan mula sa isang misteryosong guro na nagturo rin daw sa kanya kung paano maghagis ng frisbee, bigla na lang nagising si Ren sa totoong mundo. Nakatayo si Wu malapit at walang pakialam na banggit na halos papatayin na siya ng demonyo gamit ang isang bowl ang kidlat. Sa paggising sa kanya, halatang nagulat si Ren pero panatag ang terminal na ayos lang ang lahat basta kasama niya ito. Tinawag na tamad si Ren ng terminal at agad na ibinahagi ang mga natuklasan nito sa pag-scan sa planeta, na may dalawang mahalagang lugar kung saan maaaring naroon ang labi ng sasakyang panghimpapawid at ang kanilang posibleng susunod na kasama. Walang paligoy-ligoy, agad na nagplano ang tatlo, parang wala lang ang terminal sa kanila. Samantala, pabalik sa bahay ni Ren, ang dalawang naiwang kasama ay nag-aaway na naman habang tahimik na nagmamasid ang dalawang kaina-hinalang lalaki. Nila mula sa isang malapit na bubong, nag-uusap tungkol sa isang bagay na mukhang magsisimula na. Sa kabilang planeta naman, 200 bilyong light years ang layo, dumating ang tatlo sa unang lugar ng pagbagsak. Matapos suriin ang malaking pinsala, komento ni Ren na kung ito ay bumagsak sa Earth gaya ng dapat sana, ito ay magiging pangunahing balita sa loob ng kalahating taon ng walang alinlangan. Nang makita ang lawak ng pagkawasak, nag-alala si Wu na baka patay na ang kanilang inuupahan, ngunit mahinahon na iminungkahi ni Mr. Demon na suriin muna nila ng mabuti bago magpalagay. Sinuri nila ang lugar ng masinsinan, at matapos buwagin ang mga natira sa sasakyang panghimpapawid. Ang mga kilos niya ay nagpapatunay na wala rito, kahit bangkay, kaya't ang natitirang pag-asa na lang nila ay ang pangalawang crash site. Sinasabing naroon ang cargo cabin, at base sa scan ng terminal, maaaring naroon nga ang kanilang misteryosong taga-sakay. Tanong ni Ren kung bakit may tao sa loob ng cargo bay, at casual na paliwanag ng terminal na mas mataas ang tsansa ng kaligtasan doon, lalo na sa isang taong hindi karaniwan ang lakas. Pagdating sa pangalawang site kung saan nakalubog ang wreckage, walang pag-aalinlangan si Wu at sumisid agad sa dagat, iniwan si Ren na nag-aalala. Kalmadong sinabi ng terminal na ang mga labi ay naroon, 5,000 metro ang lalim. Nagsasawa pa lang si Ren, inihagis na ni Wu ang damit nito sa kanya, nag-transform bilang sirena na ikinagulat niya. Nang masabi nitong sirena ito, ipinaliwanag ni Wu na isa yon sa maraming anyo niya. Dagdag pa niya, isa lang ang kaya niyang samahan, at dahil kay Ren ang posisyon, siya ang mapipili. Tinulungan naman siya ng malaking lalaki sa pagmamadali sa paghagis kay Ren sa tubig na parang bagahe. Sinalo siya ni Wu habang bumabagsak, at nang mabuka ang bibig ni Ren na inaasahang malulunod, napagtanto niyang makakahinga pala siya dahil kinokontrol ni Wu ang tubig sa paligid nila. Habang pababa sila, may isang nilalang na parang peteng ang lumapit, at agad na nag-anyo si Wu. Naging pusit para takutin ito, habang sinasabi na ang kagat ng peteng ay masakit talaga. Si Ren, na nagpoproseso pa ng lahat ng ito, ay nagtanong kung pwede rin siyang maging pusit, at sumagot si Wu na halos kahit ano ay kaya niyang maging bago ito pinatunayan sa pamamagitan ng pagiging hipon mantis.
Mabilis na bumaba ang hipon sa ilalim ng dagat kasama niya, at narating ang lumubog na barko. Binuksan ni Ren ang terminal para gamitin bilang flashlight, na ikinagulat nito, at sa wakas ay nakita ang kargamento. Bagamat medyo sira-sira ang balat, mukhang maayos naman ang laman. Pagkatapos ay naging ahas dagat si Wo at pumulupot sa kargamento para maging panangga, at saka pinapasok si Ren. Habang si Ren ay patuloy na kinakausap ang terminal para kinausap ang boss nito dahil mukhang walang tao sa loob, natagpuan ni Wo ang isang kapsula na may laman na itlog at maraming gamit para sa sanggol. Agad na nakausap ni Ren si Raven at nagreklamo na baka lumutang na sa kalawakan ang nangungupahan, pero bigla niyang naalala na ang akala niyang bola ay ang bagong, di pa napisa na nangungupahan. Samantala, hindi sinasadyang nabitawan ni Wo ang itlog, kaya't nagulat silang lahat, pero buti na lang at hindi nasira ang itlog, parang cellphone na nakaligtas sa pagbagsak mula sa ikatlong palapag. Nang tanungin ni Ren kung paano sila makakabalik, sinabi ni Raven na siya na mismo ang maghahatid sa kanila ngayong beses at sinabing maghintay na lang si Ren sa ang kawalang saysay. Habang naghihintay ang tatlo, halatang bored na, bigla na lang sumulpot ang matandang babae at bumagsak ang kanyang sasakyang pangkalawakan sa ibabaw ni Ren, nakailag naman si Wo. Sumigaw si Ren na muntik na siyang mamatay, pero tinanggihan ito ni Raven at sinabing kanya na ang sasakyang pangkalawakan. Ayaw maniwala ni Ren na pagmamay-ari niya ang isang ganoong kagandang bagay dahil sa sobrang kahirapan niya, pero agad din naman siyang nagkagusto rito. Nang tanungin niya ang pangalan nito, mayabang na sinabi ni Raven na ito ay pinangalan ng pinakamakapangyarihang hybrid turtle, na hindi kahanga-hanga sa kahit sino maliban sa gabay namin, na mukhang handang pakasalan ang bagay na yon. Ipinaliwanag niya pagkatapos na ang itlog na natagpuan nila ay mula sa isang sirena mula sa ibang universo na nawasak at ang itlog na yun lang ang natitirang buhay. Tiniyak sa kanila ni Raven na matibay ang itlog at dapat ay mapipisa ng maayos maliban na lang kung maisip ni Ren ang magandang ideya na iprito ito para sa almusal. Dagdag pa niya na si Wuyo ang perpektong mag-aalaga nito dahil hindi lang siya sirena, kundi isa ring napisa mula sa isang itlog. Dahil doon, sumakay na ang grupo sa barko para umuwi, kahit na si Ren ang bagong kapitan, walang kasiguraduhan na makakaligtas sila sa paglalakbay. Pagbalik sa bahay ni Ren, ang grupo ay sa wakas nag-teleport at nagpunta sa lugar ng pahingahan, para lang madatnan sina Rect at Vivian na hinihila si Lily na nakatali sa likod. Masamang tumingin si Lily sa kanila na parang isang mabangis na hayop at bigla ang sumugod kay Ren. Nakita niya ang itlog, pero pinigilan siya ni Goodman na gawing omelet ito habang ipinaliwanag ni Vivian na nakatulog si Lily pagkatapos ng hapunan at bigla na lang naging agresibo nang walang dahilan. Sinabi ni Ren kay Terminal na ay teleport sila sa barko para makausap si Raven, pero tumanggi si Terminal dahil ayaw nitong ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanyang ari-arian dahil sa isang agresibong hayop, kaya si Goodman na ang gumawa. Kumuha siya ng mahika ng demonyo at gumawa ng isang malaking bilog na itim na gamit ang sarsa ng barbecue habang kinakagat ni Lily ang ulo niya, iniwan si Vivian na namamangha sa galing niya. Pagkatapos, nag-teleport sila sa mansyon ni Raven kung saan abala ito sa pagkain ng cup noodles na parang reyna, pero ang kasiyahan niya ay biglang natapos nang makaramdam siya ng paparating na problema. Sinimulan niyang pag-alitan si Ren, na nagmakaawa sa kanya na makinig at sumulat habang nagsisimula na siya. Kinagat siya ni Lily na parang gutom na raccoon. Hinayla ni Raven ang batok niya at inutusan siyang tumingin sa mga mata niya at sabihin kung ano ang nakikita niya. Buong kumpiyansa, sinabi ni Lily na nakakita siya ng masarap na noodle sa labi nito. Sinubukan ulit ni Raven, at ngayon nakakita si Lily ng kumikinang na pulang buwan sa itaas. Isang dagat kung saan lahat ng mahal niya ay tila nawawala. Ang takot ay nagdulot ng isang pagbabago sa kanya at naging agresibo siya, pero tinapat ni Raven ang noo niya at nawalan siya ng malay. Habang sumisipsip pa rin ang pansit, naniniwala si Raven na nagbabalik anyo ito, na sinasabing naging lobo si Lily bilang bahagi ng ebolusyon. Matagal daw ang prosesong ito, kaya nag-aalala si Vivian, iniisip kung may nakahalo kayang demonyo sa niluto ni Goodman. Ipinaliwanag ni Raven na ang mga lobo ay apektado ng liwanag ng buwan at naalala ni Ren ang dugong pulang buwan sa Yorkford. Dahil doon, sinabi ni Raven na ilagay nila si Lily sa silid ng pagpapaunlad at huwag nang sayangin ang kanyang oras. Nagising si Lily sa kabaong pagkaraan ng ilang oras at humingi ng tawad dahil sa inaalala silang lahat bago siya makipag-away kay Vivian gaya ng dati,
habang ang iba sa grupo ay nakahinga na lang ng maluwag dahil okay na siya. Sinabi ni Ren sa kanila umuwi na habang siya'y mag-uulat kay Raven. Sa loob ng opisina nito, tinanong ni Raven kung maayos na ba ang bagong buhay niya at sumagot naman si Ren ng oo. Pero binigyan siya ng babala ni Raven na hindi pa tapos ang pagbabalik ni Lily at pansamantala lamang itong napigilan. Nag-alala si Ren at naniniwala si Raven na ang pinakamagandang gawin ay hayaan itong magbago sa susunod na kabilugan ng buwan, na sa mismong susunod na gabi pala. Sinabihan siya nitong busy ito, kaya't responsibilidad na niya ito, at hindi naman trabaho nito ang mag-alaga sa mga nangungupahan niya. Kinabukasan, bumili si Ren ng kumpleto na ang gamit para sa camping sa gubat at di sinasadyang madaanan ang isang lalaking mukhang yakuza na nakatingin sa kanya. Pag-uwi, nadatnan niya si Vivian na nagluluto ng lason na parang mangkukulam sa Scooby-Doo, na sinabing espesyal na recipe ng pamilya nila gamit ang sekretong 11 herbs and spices ng Carnival. Habang lumilipas ang gabi, patuloy nang umunguya si Lily ng maanghang na potato sticks na parang makina, habang ang iba ay naglalaro hanggang sa mapagod at isa-isang makatulog. Mamaya, siya ay nag-iisa sa ilalim ng buwan at ang malakas niyang pag-iyak ay nagpagising kay Ren, na tinawag siya ng ilang beses. Sumagot siya ng masungit, kaya kinuha ni Goodman ang sausawan ng barbecue at sinabing manatili na lang silang lahat sa loob. Ang mahiwagang hadlang niya, matapos ang malalakas na hangin na sumalanta sa lugar, natapos na rin ang pagbabago ni Lily at nang mawala ang alikabok, napatanga ang grupo sa nakita nilang napakalaking, nakatutuwang Siberian Husky imbes na isang mabangis na lobo. Napatitig si Ren sa mga nakakaakit na mata nito, lumapit siya ng walang pag-aalinlangan at dinilaan naman siya ni Lily na parang isang masarap na ice pop. Hinampas ni Vivian si Lily sa mukha ng bola, umaasang mapapatamba siya, pero hindi ito gumana at nagalit ito. Hiningi ni Ren kay Vivian na ilipad siya kasama sina Goodman at Weave. Sinabi niya kay Goodman na pigilan si Lily at panuorin siyang magluto, pero nilunok niya ang malaking lalaki na parang bola at bumagsak ito kay Weyu, na nararamdaman niyang parang lumalabas ang kaluluwa niya dahil sa bigat na nasa ibabaw niya. Ikinulong ni Vivian si Lily gamit ang kanyang mahika, para makapang-akyat si Ren. Sinubukan niyang mangusap, pero lalo lang itong nagalit. Bigla siyang natigilan nang marinig ang malambing na himig ni Weyu, na ipinagmamalaki ang naitulong niya. Nang mangako si Ren kay Lily ng masasarap na ribs pag-uwi, ang malaking aso ay yumangal ng masaya at nawala ng malay. Habang lumiliit si Lily, si Weyu naman ay mabilis na sumugod para takpan ang tanawin kay Ren habang si Vivian ay naghahabi ng mahiwagang balabal para takpan siya. Inaalok ng mga babae na sila na ang maglilinis at pinauwi si Ren na karga si Lily na natutulog sa kanyang likod, hindi alam ang mga plano para sa kanya. Pagkatapos, si Ren, may pag-aalinlangan, ay binigyan ng bagong damit habang nakapiring. Sinuntok ng unang lalaki, na nadismaya sa kahinaan nito, ang isang tiwaling pulis sa leeg habang ang malakas na lalaki ay nakatuon kay Lily. Pagdilat ni Lily, nakita niyang lumulutang siya sa kalawakan, may kakaibang gamit na nagpapabago sa isang kamay niya na nagiging malamig na mga kuko, at ang isa naman ay nagiging mainit na apoy. Napahimbing ulit siya ng tulog at nagising sa maalikabok na sahig ng isang mukhang wasak na bodega. Nagtataka kung ang apartment ba ng kanyang landlord ang nasira ng ganito at kasalukuyang nirerenubate. Pagtayo at paglapit niya sa pinto, bigla siyang tinamaan ng kuryente kaya agad siyang sisihin si MS, bat sa gulat. Pero bago pa niya maunawaan ang lahat, may anino na sumulpot at biglang lumitaw ang dalawang makulimlim na magkapatid. Tinanong ni Husky kung sino sila at kalmado nilang sinabing mga kaalyado sila na makakatulong. Pinilit ng mas malaki na ang babaeng duguan ay nag-brainwash na sa kanya at panahon na para sila na ang umaksyon. Tinatanong ni Lily ang mga ito kung nasaan ang mga kaibigan niya at nang sabihin na layuan ang mga ito, sumigaw siya at sinabing mabubuti naman ang mga kaibigan niya. Sinubukan siyang kausapin ng nakababata pero nainis nang ayaw siyang makinig ni Lily. Sumugod si Lily sa kanya at habang pinipigilan siya nito, hinimitay si Lily dahil sa ginawa ng mas malaki gamit ang tinatawag nilang Ace Carrot Chop. Nagmaktul ang nakababata na wala silang oras para mag-alaga at habang ang isa sa mga nilalang na ipinatawag ni Vivian, na nagsisilip-silip, ay susubukang makatakas ng palihim, umatake ang malaking lalaki. Pero mukhang nakawala ang maliit na especially iya, kaya nag-aalala ang magkapatid na baka ma-expose na ang kanilang pinagtataguan.
Balik sa lugar ni Ren, ang kawawang may-ari ay nakitang nakahandusay at walang malay habang ang ibang mga nangungupahan ay nagkukumpulan sa kanya. Sinusubukang gisingin at tinatanong kung nasaan si Lily, halatang nag-aalala si Lily dahil ito ang unang beses na hindi siya kumain. Sa wakas, nagising si Ren at matapos pag-isipan ang mga pangyayari, sinabi niya na na-knockout siya at mukhang dinukot si Lily. Sumigaw siya, parang alam na niya ang lahat pero nang tanungin ni Mr. Demon kung saan nga ba sila magsisimulang maghanap, napahawak na siya sa ulo niya na parang ang sakit-sakit. Bigla na lang, isa sa mga Bat Scout ni Vivian ang lumipad papasok, na nag-anyong damit ni Lily. Lumapit ang grupo sa terminal para humingi ng tulong at sa wakas, tumulong din ang walang kwentang metal na yon. Natunto nito ang signal papunta sa isang lumang planta ng pagpoproseso ng silyo na agad naman nilang napag-ugnay-ugnay ni Ren at Vivian. Si Ren naman, nakapag-isip din sa wakas at itinuro ang lahat ng malalapit na planta ng bakal na alam niya. Nagpasya ang grupo na maghiwa-hiwalay, at ang ating kaibigan ay kumapit kay Vivian at sa grupo nito gaya ng dati, dahil siya lang naman ang handang magbuhat ng kanyang bigat. Samantala, ang dalawang makulimlim na magkapatid ay abala sa pagbabalak ng isang walang kabuluhang bagay, nagpupuyat para pigilan ang batang babaeng may sakit sa paggawa ng isang bagay na hindi naman niya balak gawin. Pinalalakas nila ang kanilang seguridad, kumbinsido na sila'y matalino, at sinisiguro nilang walang makakalusot sa kanilang tinatawag na mga depensa. Habang sina Ren at ang babaeng may sakit ay nakarating sa pinaghihinalaang pinagtataguan, napansin agad ni Vivian na ang hamog na nakapalibot sa lugar ay hindi basta hamog lamang kundi itim na hamog, isang uri ng sinumpaang mahika na naranasan na niya noon at sa hitsura pa lang nito, isang napakasama. Samantala, ang isa pang kalahati ng grupo, napunta sa gulo dahil sa lalaking mukhang demonyo na sinira ang pinto dahil akala niya ay nakakulong si Lily sa loob. Balik kay Vivian, ang Bat Lady, bumaba ang ginawa niya sa pagbato ng mga bato sa hamog at pinanood niya itong mawala sa ere, na siyang nagpatunay sa hinala niya. Walang pakialam na sinabi niya na baka kayang mawala ni Ren yun dahil ang kakaibang walang silbi niyang pagkatao ay nakagawa na noon ng higit sa isang beses. Sinubukan ni Ren, at pagkatapos ay hiniling kay Vivian na buhatin siya. Sinabi ni Vivian na panatilihin niyang handa ang kanyang kalasag kung sakaling may mangyaring masama, pero bago pa sila tuluyang makalipad, nakita sila ng nakababatang lalaking makulimlim at sumalakay, na halos hindi na iwasan ni Vivian. Habang ang lalaki, nagbabagong anyo bilang kalahating lobo na kamukha ni Lily, nagdududa sila na baka kabilang ito sa angka ni Lily. Si Vivian, walang pag-aatubili, inihiga si Ren sa gilid at sumugod sa pakikipaglaban sa kapatid na lobo. Samantala, sa kabilang panig, ang demonyong tagapag-arkila ay nagagawa pang gawing laro ang sitwasyon sa mga manggagawa, walang kamalay-malay sa kaguluhan na nagsisimula na. Habang nag-uumpisa na ang laban sa pagitan ng lobo at ng babaeng paniki, agad na nakontrol ni Vivian ang laban at sa kalagitnaan ng pag-aaway, bigla siyang tinawag ng lobo gamit ang nakalimutan na niyang titulo, tinatanong kung siya nga ba ang Countess ng Ang Pulang Buwan. Samantala, ang demonyong nakatira sa amin ay sa wakas ay natalo ang mga naguguluhang manggagawa at nakalabas sa nakakatawang panlilinlang. Mukhang may nagagawa namang kapaki-pakinabang si Ren, umaakyat siya sa isang poste na parang suso habang sigaw ng sigaw ang pangalan ni Lily na parang bigla na lang itong lalabas. Nakarating siya sa isang bintana at tumalon papasok para lang makasalubong ang malaking kapatid na lobo na nagtangkang gamitin ulit ang pirma niyang pagsampal sa leeg. Pero buti na lang at napaganya niya ang kanyang kalasag bago pa siya mawala ng malay. Mabilis na itinanggi ni Ren ang kanyang kalasag at tumakbo ng mabilis, kahit na ang lobo ay mas mabilis pa. Habang si Ren ay patuloy na tumakbo, nagising ang terminal para lang sabihin ng halata na wala siyang pag-asa kay Ren kung hindi siya lalaban. Sumagot si Ren na ordinaryong tao lang siya, pero pinilit ng terminal na sapat na ang pagpapalakas sa katawan niya para makipagsabayan. Pag-isipan niya, huminto si Ren at sumubok lumaban, pero tuluyan siyang natalo at lumipad na parang rocket. Habang bumabawi, nagtaka si Ren kung paano siya lagi na lang natatagpuan kahit saan siya magtago at casual na ipinaginitan ng terminal na ang mga lobo ay may magandang pang-amoy. Bago pa man makatayo ng maayos si Ren, nasa ibabaw na naman niya ang lobo, pero this time, tumalo ng malakas si Ren at, sa wakas, gumamit din ng utak. Pinagtakpan niya ang pang-amoy ni Ren para makalapit sa lobo, sa kanya iniiwasan ang pakikipaglaban at inuna ang mahalaga, hanapin ang nagugutom niyang kasama.
Nakita niya si Lily na natutulog at ginayang ito para sabihing nag-aalala ang lahat, pero ang tanging sagot ni Lily ay gutom siya at humingi ng pagkain na parang walang nangyari. Hiniling ni Ren kay Lily na sumama na umuwi at sinubukang palihim na dalhin ito palayo, pero muling sumulpot ang lobo. Diretsahang tinanong ni Ren kung part-time kidnapper na ba ito, pero sinabi ng lobo na kasamahan daw niya ang babae. Mariing itinanggi ito ni Lily, kaya sinisi ito ng lobo sa pagiging brainwash ng isang vampira. Sige, biglang sumulpot si Vivian at pinalo si Evan, ang nakababatang lobo, hanggang mawalan ito ng malay. Agad na lumapit ang mas malaking lobo para tingnan siya at si Vivian naman ay sumali na ulit sa grupo. Nang magalit ang mas matandang lobo, sinabi ni Evan na huwag itong awayin si Vivian dahil isang contest ito. Bago pa magsimula ang panibagong pag-aaway, si Ren ang kumilos na parang responsableng tao at pinaupo silang lahat para mag-usap. Habang nag-uusap ang grupo, ipinaliwanag ni Ren na si Lily ay nangungupahan lamang at wala ng iba pa, pero nahihirapan ang lobo na maniwala na mayroong kapwa nilang lobo na mapayapang nakakasama ang mga miyembro ng Blood Sect. Habang nagtatalo, nabanggit ng kapatid na lobo na malapit na ang isang matandang Propacia kung saan ang mga itinakwil. Sa wakas ay makakabawi na ng buong lakas. Nang medyo kumalma na ang lahat, isa na namang hindi inaasahang grupo ang dumating, ang mga mangangaso ng demonyo. Agad na nag-anyo ang magkapatid na lobo, handa ng lumaban, bago pa sila gulatin at salakayin mula sa likuran, habang ang lalaking kamukha ni Giovanni, ngunit walang aura, ang umaagaw ng kanilang pansin. Nang tangkaing tamaan ni Ren ito gamit ang Takno Jutsu, pinigilan siya ng matandang lalaki at sinabing huwag itong isapuso, saka sinenyasan ng kanyang mga tauhan na sumugod. Pinrotektahan ni Ren ang mga lobo hanggang maubos ang bala nila at tumakas ang grupo. Umulan na naman ang mga bala, pero ngayong kasama na si Vivian at naglinis ng bahay si Lily, habang si Ren naman ay mabilis na inayos ang terminal na parang isang biglaang pagkilos. Habang naguguluhan ang kalaban, si Vivian ay pinaglalaroan ng isang bagay na parang laruan habang si Lily ay mas pinaghirapan ng ibang mangangaso. Samantala, akala ni Ren ay ligtas na siya nang may lumapit na mga matatanda, pero sumugod ang mga Wolf Brothers. Isang babaeng pula ang buhok ang sumulpot at sinabing si Ren ang kanyang target. Sinalakay siya nito nang walang pag-aatubili, nagulat pa ito sa lakas ni Ren kahit payat ito. Gayunpaman, tinulak-tulak siya nito gamit ang malalakas na putok at sinasalag ang mga atake ni Ren na parang bihasa sa pakikipaglaban, tumatalon at pamapana sa ere, pero nakaligtas si Ren at natalo niya ito gamit ang isang malupit na puwersa ng malamig at matigas na grabidad. Sa kabilang banda, ang magkapatid na lobo ay nadaig. Nang tamaan si Evan sa kanyang mahahalagang bahagi, ang kanyang kapatid ay nawalan ng pagpipigil at halos mapunit ang bumaril bago sinaksak ni Giovanni ng dagger ang kanyang balikat na nagparalisa sa kalahati ng kanyang katawan. Sabi ng lalaki sayang ang isang bata at inalok na palalayain kung susuko ang nakatatandang kapatid sa kanilang layunin. Nang papayag na siya, biglang sumulpot si Ren na parang final boss, kasunod si Lily na nagising ng bagong kapangyarihan nang makita si Evan na duguan. Gamit ang apoy at yelo, nagsanhi siya ng mga buhawi na mas malalaki pa kaysa sa mga sumalakay sa Amerika at ililigtas silang lahat. Mamaya, nagtipon-tipon sila sa gubat. Inamin ng kuya ang kanyang mga mapangahas na hakbang na humantong sa kanila ang mga mangangaso. Dumating sina Lily at Goodman pagkaraan. Tiningnan ni Wiyu ang mga sugat ni Evan at sinabing madali niya itong magagamot, at dahil wala ng ibang pagpipilian, nag-alangan namang pumayag ang kuya. Habang ginagamot niya si Evan, nagpakilala sila at sinabi ni Ren sa lahat na ang mga taong kumuha kay Lily ay mga tauhan ng angkan mismo ni Lily. Pinilit ni Vigan na ipaliwanag niya ang dahilan, at ipinaliwanag ng lalaki na sinusunod lang nila ang hula ng siren na nagsasabi. Babangon din ang mga itinakwil at mamamayani sa sangkatauhan upang mabawi ang dating kaluwalhatian, kaya nila gustong maibalik si Lily. Tinawag ni Lily na utak biya ang loika nito, pero ang kuya ay nagsabing inakala niyang binulag ng reyna ng vampira si Lily. Natapos ni Wiyu ang pagpapagaling kay Evan at masaya dahil nakatulong siya ng biglang, isang mangangaso ang bigong sumalakay sa kanila at halos maduraj ang bungo dahil sa napakalalaking daliri ni Goodman. Sinabi ni Giovanni na huminto na ito, pero tumanggi si Goodman na sumuko. Sinabi ni Lily na bugbugin na niya ang matanda, pero ang malaking lalaki ay nagsabi na malaki rin ang puso niya at gusto.
Subukan muna ang kanyang espesyal na galaw na diplomasya. Gayunpaman, magalang na hiniling ni Giovanni sa malaking lalaki na umalis sa kanyang dinadaanan dahil may mga dapat siyang arestuhing tinatawag na kriminal. Kumunat ang noo ni Goodman at sinabi sa kanya na ang pagsakit sa mga inosente ay ginagawa siyang masamang tao, at ipinabatid ng malaking lalaki kay Giovanni na ayaw niyang malaman kung ano ang ginagawa niya sa mga masasamang tao. Una, nagpatawag si Goodman ng meteor para takutin ang Hangul na agad na tumakbo. Pero nag-teleport ang malaking lalaki sa likuran niya at bumulong ng lahat ng masasayang bagay na naghihintay sa kanya kung hindi niya susundin ang tama. Nang mapagtantong wala na siyang magagawa, pinatulog na lamang ni Goodman ang lalaki. Habang naghahanda ng umalis ang Wolf Brothers, pinipigilan sila ni Wiyu at tinatanong kung sino ang siren na nagsabi sa kanila ng propesya at kung ano talaga ang sinabi nito. Pagkatapos noon, inaaya nilang bumalik si Lily kahit isang beses pa. Pero sabi niya masaya na siya kung nasaan man siya. Itinali ni Goodman ang mga masusungit na mga ngaso habang naghahanda na ring umalis ang grupo, nang biglang sumulpot si Mommy at inaresto si Wiyu. Hiningi niya ang pagbabalik ng mga kasamahan niya, at humingi ng tulong si Wiyu kay Ren. Bigla na lang may isang mayabang na boses na umalingaw-ngaw sa kagubatan, na nagyayabang sa kanyang kakayahan sa pangangaso ng demonyo at kakaibang lakas. Pumasok si Nang Mang sa eksena at sinabi kay Mommy na ibigay ang siren, nangangako siyang ibalik siya matapos siyang tanungin, kaya pinayagan siyang umalis ng babae kapalit ng mga kasamahan niya at bigla na lang nawala. Ikinaiinis ni Goodman dahil nakaligtas sila bago pa nila makita ang mga mangangaso na nagsisindi ng mga ilaw Pasko dahil sa mga bitag ni Terminal. Pagkatapos ay siniko ni Wiyu ang lalaki sa tiyan at niyakap si Lily dahil sobrang natakot ito habang si Nang Mang ay lumapit sa kanya at sinabing siya ang pinakabahala at tinanong silang lahat kung bakit sila kasama ni Wiyu. Lumapit siya rito ng may ngiting nakakaloko at saka siya biglang inilipad na parang si Tin Rocket papunta sa kalapit na puno at sumigaw sa kanyang likuran kay Oni-chan na layuan na siya sa buhay niya. Pag-uwi sa bahay, nagpakulo si Lily ng kung ano sa kalan habang isinisiwalat ni Nang Mang ang tunay niyang pangalan. Ang Samba. At inaangkin niyang kapatid siya ng pinaka-cute girl sa mundo na paulit-ulit na nasa isip niya hanggang sa halos masakal na siya at mapatahimik na lang. Lumilitaw ito sa harapan niya, sunod ng sunod sa kanya kahit saan, at nang ipagtanggol ni Ren ang pagmamahal niya sa kapatid, isinagot nito ang mga panahong lagi siyang binabantayan ng nakakatakot na kuya na yun, nasa karagatan man siya, nagluluto man, o yung minsang naglagay pa ito ng mga bitag para protektahan siya sa camping trip pero sumabog lang yun sa mukha niya. Para mabawasan ang tensyon, tinanong ni Ren ang mga magulang nila at sinabi ni Samba na ang ama nila ay isang mangangaso ng demonyo noon na tulad niya na nagmahal sa isang sirena. Kung saan nagpakita ng interes si Vivian at nagtanong kung pwede niya silang makilala, pero ipinaliwanag ni Wiyu na bigla na lang silang nawala isang araw kaya siya naglalakbay sa mundo para hanapin sila. Naguguluhan, tinanong niya kung paano nila nakilala ang kapatid niya, kaya kinuwento ni Ren ang misyon sa Yorfer Castle, na nagpaalala kay Samba na hindi niya pa pala talaga nalaman kung sino ang cute girl. Nag-isip sandali si Vivian kung mapagkakatiwalaan ba siya, pero si Wiyu ay kalmadong uminom ng tsaa at sinabing ang mangangaso ng demonyo ay utu-utu kung halos wala naman siyang masamang gagawin, kaya sinabi ni Ren kay Samba na nalaman niya na ang multo pala ang malaking demonyo na nasa harap niya. Pumasok si Goodman at nagpakilala, kasunod si Lily, na hanggang ngayon ay hindi alam na siya ay isang husky. At matapos siyang kulitin ni Vivian ay umiyak siya ng husto. Nang makita yun ni Vivian, inalok niyang kumpirmahin ang lahi niya sa pamamagitan ng pagsusuri ng dugo at niloko si Lily para makalapit bago niya ipakita ang kanyang pangil at bigyan siya ng mapagmahal na kagat. Medyo na-excite si Samba sa malapitan na panunood, pero pinagsabihan siya ni Goodman na kumalma at magtimpi. Nang matapos si Vivian, ipinaalam niya na si Lily ay hindi lang husky, kundi may dugong maharlika pa nga kaya wala siyang kinalaman sa mga lobo. Naasar ito kaya nag-away ang mga babae habang ang magkakapatid na lobo ay dumating sa pinto. Sa loob, nagduda si Vivian at tinanong kung bakit sila pumunta kung saan ang kuya ay nagsabi. Gusto niyang kumuha ng isa sa mga nangungupahan. Nagkagulo agad dahil hindi pinapansin si Ren, kaya naisip ng kuya niya na wala siyang magagawa kundi maglagay ng isang tipak ng ginto sa mesa para suolan ng prinsesang vampira. At effective ito. Parang wala lang kay Lily ang ginto, sinabi niyang hindi siya naaakit sa mga material na bagay, nakapagpabalik ng ulirat kay Vivian habang biglang dumilim ang bahay. Akala nila unay pag-atake, pero sinabi ni Lily na patay ang stove,
Kaya kinausap ni Ren si Terminal tungkol sa balanse ng kanyang bank account at sinabi nitong kasing walang laman daw iyon ng utak niya. Sinisikap niyang alamin kung saan napunta ang lahat ng sahod niya nang maalala ni Lily na pinakuha niya kay Vivian ang cheque niya para ipa-cash out, at si Vivian naman ay medyo naaalala na naguluhan siya at naitapon niya ito sa basurahan. Tumawa ang magkakapatid na lobo habang si Ren naman ay nalulungkot at lumalapit sa bawat nangungupahan para manghiram ng pera, para lamang malaman na kasing hirap din pala sila. Kaya't napabuntong hininga siya at nagkulong sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nagising siya at nadatnan niyang wala ng tao sa buong bahay at ang mga bayarin ay hindi pa rin nababayaran, kaya kinuha niya ang terminal at inutusan itong i-teleport siya kay Raven. Samantala, may isang customer na pumasok sa isang dog cafe kung saan sinalubong siya ng isang nakatutuwang maid na si Lily ng isang magandang ngiti. Kasabay nito, naghahanap buhay si Wiyu sa parke, ngunit nag-aalala siya sa kanyang kapatid na nawawala. Nasa gitna pala ito ng matataas at manyebe na bundok, naghahanap ng lugar kung saan niya inilibing ang mana niya 10 taon na ang nakakaraan, at nadulas at nadapa. Samantala, humingi ng pera si Ren kay Raven, kaya't nainis ito. Gayunpaman, pumayag siyang tulungan si Ren sa pagkakataong ito dahil masipag naman ito nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos, ibinalita ni Ren na ang mga plato na natagpuan niya sa mundo ng panaginip ay may nakaukit na propecia. Sinabi ni Raven na dapat ay halata na yon dahil puno ng mga itinakwil ang mundo ng panaginip at doon sila nanggagaling. Mula, at totoong nagulat siya sa sobrang kawalang alam nito sa buong panahon. Pagdating ng gabi, nag-teleport si Ren pauwi at sinalubong ng handa ang hapunan mula sa mga nangungupahan na nagpakapagod maghapon sa trabaho para mabayaran ang mga utang. Nagpasalamat siya at sinurpresa naman siya ni Lily ng cake na inihurno niya sa kafe. Nang makita nilang magkasundo silang dalawa, napagpasyahan na ng magkakapatid na Wolf na tumigil na sa pagkuha kay Lily. Habang kumakain sila, kinuwento ni Ren sa lahat ang misyon niyang galugarin ang mundo ng panaginip para malaman ang higit pa tungkol sa propecia, na nagbigay ng pag-asa kay Wiyu na baka makita na niya ang kanyang ina. Humingi siya ng permiso kay Ren na sumama at halos mapatili sa tuwa nang pumayag ito, at sumunod si Vivian. Sino ang gustong mag-imbestiga sa nawalang alaala niya at si Goodman, na excited na makita kung ano ang nasa kalawakan. Bigla niyang naalala na matagal na pala niyang hindi nakikita ang ikalimang nangungupahan at naalala ni Wee na inilagay niya ang itlog sa lababo ng kusina, walang kamalay-malay sa niluluto ni Rock. Nakangiting naghihintay si Lily na maluto ang itlog habang ang iba ay pumapasok at tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya. Inosenteng binuksan ng autistic na aso ang takip at inilabas ang itlog, na nagdulot ng matinding gulat sa lahat. Habang inosenteng nakatitig ito sa kanila gamit ang mga mata nitong tuta, biglang nabasag ang itlog. Pero doon nagtatapos ang video na ito. Alalahanin na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at hanggang sa susunod.